Matutuklasan ng bawat mamamayang Pilipino ang isa sa pinakamahalaga at makasaysayan sa lungsod ng Taguig. Samahan niyo kami na baybayin at tuklasin ang kasaysayan ng Parola ng Taguig. Yung panahon po ng tatay ko, nasinulang kami, tinagal-tagal ha. Ngayon, ganyan kami. Okay, now guys, we're here sa office ng Coast Guard Station. Coast Guard Station, and we're now with Sir Jesse. Dito ay binigyan kami ni Sir Jesse ng oras upang magpahinga at kumain ng pandesal. Talaga nga namang napakabuti at hospitable ng mga Coast Guard din dito. Nagkaroon kami ng munting diskusyon tungkol sa mga kinakaharap ng parola sa ngayon at binigyan niya rin kami ng ilang mga paalala bago kami pumunta sa parola. Sir, pwede po kami magtanong? Ito na po, mag-start na po kami ng interview while naglalakad. Sige. Ayun, sige po. So, ulitin ko po yung mga questions kanina. So, ano nga po ba talaga yung history nitong Napindan Lighthouse? And paano nga po ba siya nag-evolve over time? Parang ganito po ba talaga yung itsura niya, or nagbago po yung itsura niya talaga? Hindi, yung itsura talaga niya, if makita niyo yung pinaka-skeleton na yun, may mga ano yan, parang bahay talaga sila. Apo. Ang ano lang kasi, ginawa yan, ano lang, puros kahoy. So, lumipas ang panahon, mga taon, siyempre dumarating yung mga bagyo, may nasisira. Nire-request naman ng mga nakakalang mga lighthouse keeper, pero medyo problema lang, medyo mabagal yung aksyon. Yun sa tinagal-tagal ha. May hagdan nga eh, kita Ngayon, nyo ganyan yung pa rin. hagdan. Yung dati maganda to. Tumapa ka sa likod ng kalabaw, hindi mo maaabot ang sahig nito. Kasi yung ilalim niyan, laruan pa yan eh. Oo. Yan. Sabi kanina, kanina. Kasi kaya ko alam, nasasama na ako ng tatay ko rito nung pa. Malilit pa kami. Yan, malaki yung area niya. May namatay na rin dito. Basta tutok ng parolang yan, tumalon. Bumagsak sa hagdanan, may hagdanan pa dyan. Di may semento pala sa baba. May ano to, yung dati itong pwedeng pasyalan talaga. Tapos may hagdanan pa na 4 na hakbang o 5 baitang. Bago ilog talaga. Di bali nung tumalon siya, sumakto siya sa may hanggang semento. Semento, umabot. Paray. Sumayo lang, start yun. Ay, dumayo lang. Sige, tara. Pwede po ba natin? Or mag-pray po muna tayo? Pray muna tayo. Sige. Iwan nga natin ang gamit natin dito. Pwede naman, siguro. Para wala tayo sa dito. Go. Ingatan yung mga phone mo. Ito, matagal na to, ng panahon to. Tatay ko eh. Ano pa nun eh, may kawain niya ata, no? Ayaw umano. Paano po? O pwede no ba kayong tumawid? Ay, Maalingon. wait lang. Yeah, so very delicate. Thank you po. Go guys.
So now we're here at Napindan Lighthouse. Sino Raul, nakita ko pa rito, may pinikuli sila rito. Ay, opo, parang naano ko nga po yun. Nakita ko. Sa research. Parang may nagka-camping dito. Pag may hangin na rito, ang laki na alon dito. At tumataas po yung ano na Yung alon. Ganito yung tsura na pag alon. Kaya nagdadala ko ng mga galis. Ano po yung condition po ng Napindan Lighthouse po? Ayan, as you can see naman, ayan, parang compare sa dati. Talaga napakalaki ng difference. Parang hindi na matibay yung pundasyon. Yes. Talagang ano na yan. Renovation na talaga. Historical ano pa man din. So kung ano po yung mga challenges pag-conservation po dito tsaka preservation po ng Napindan Lighthouse? Ano po yung mga challenges po? Like yung po sa budget. Yung sa pondo po kanina na. Kasi ang ano kasi ang mihaw kasi nito is national. So national ang kung sakali. Pero matagal na yan, matagal ko na re-request na ganyan. So yun lang, medyo talagang mabagal ang sila. Eh katulad ngayon, ito may project si Taguig. So paano itutuloy pa to kung may project na kasi hindi naman po pwede yung dalawang lighthouse na nag-operate. Hindi po pwede yun. Kaya isa lang. So parang maging magugulo yung mga dumadaan. So parang mawawalan din ng cultural value to kasi magkakaroon ng panibago. Hindi, ang i-preserve na lang talaga siya. Hindi siya gagalaw na. Ganyan na lang. hindi siya parang gagamiting lighthouse. So para po sa inyo, ano po yung importansya po ng Napindan? Ay naku, napakalaki. Lalo sa mga mangingisda. Yan ang pinaka-guide nila sa gabi. Dahil pagka yung masama yung panahon, dito sila maasa. Lalo minsan kasi meron dito mga dumadaan mga oil tanker. So yun din ang ano nila. Diyan sila bumabase, lalo na sa gabi. Kasi pagka sila ano ba, walang ilaw to, katulad ngayon. Oras na may dumaan na water tanker, oil tanker, mababalaho sila. So, kasi hindi nila alam yung guide nga, maliligo talaga. Ganon din sa mga mangingisda. Ano po nakakatulong sa turismo yung pag-preserve and pag-protect po ng lighthouse and paano din po siya and other cultural heritage in the Philippines po? Kasi pagkagat, tulad nga nito, madaling makilala ang laban ng tiga dito, tiga natin. Dahil dito sa lighthouse, yun ang pinamaya. Tapos pwede rin siyang maging ano po, di ba, maging tourist Tourist spot. spot. Pwede siyang pwedeng puntahan ng iba, di ba, para mas makilala po siya at para mas mapondohan din po siya, di ba po? Kasi, So ano talaga siya underrated. Hindi siya kilala eh. Yung kahapon nga po, nagtanong-tanong ako kasi hindi ko nga po alam. Hindi rin nila alam eh. Wala silang idea. ang alam lang nila, pag sinabing Taguig, ang pinakakilalang nila na tourist spot ay yung BGC. 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 Oo, sa ngayon, ayun yung alam nila. Kasi, pero ang alam ko po, ang sa Taguig, maraming Heritage site. maganda, na hindi kilala, na hindi napapreserba. Na may maraming history pala. Opo, ito. Kasi ang kwento nito, di ba? Ang ganda po ng kwento ng lighthouse talaga. Kaya niyo po, pwede niyo po bang i-share sa amin yung kwento about po dito, yung history po niya. Kasi yung ano nga yun, hindi gantong ano to eh, buo kasi ito eh. Buo. Buo sa isip ko tayo, alam ko yun. Oo. Buo yan, kumpleto to. May kwarto dito, sala. Kwarto, sala, kusina. Meron siyang mga... Grabe no. Kumpleto, may bathtub, may... Kumpleto talaga asin. Para siyang bahay talaga. Oo. Bahay. Kasi Pwede siya tirhan. Dati, pagka lighthouse keeper, talagang dito nag-stay. Oo. Kaya lang, hindi ako nakapag-stay dahil siguro kung hindi katulad dati, pwede. Kasi ang inaano ko yun, parang safety ba kung ano, wala eh. Kasi kung sino-sino rin pupunta rito, Mga anong taon po yung parang buo pa po yung lighthouse? 70s. Ang tagal na. Kasi di ba? Tapos tumaas pa yung sea level. Tsaka Ito, yung pa isa. maganon pa. Tingnan nyo guys. May hagdan. Nalulumutan na siya.
70s pa pala. Hindi lang, dahil ano pa nga ito eh, Spanish yan pa ito. Spanish era. Oo. Dito yun eh. Ito ba yun sir yung kwento po na sina Andres Bonifacio po at yung mga katipunan dito po nagtatagpo. Ayun. Kwento lang din sa akin. Siyempre, hindi natin alam. Ayun yung history na History sabi po. ko. Yung sinasabi. Sinasabi history ko. Na, yun nga, dito daw po nagkikita Oo, nagbi-meeting. Kasi kaya ganun. Pupulo. Galing siya sa Laguna. Dito kasi kami, pagka entry point para punta sa Manila. Sabi mo po, ito yung boundary na Ito yung pinaka-boundary. Kasi yung kabila no, is Laguna, Lake na. Dito po doon po. Kaya gitna to, dito sila nagkikita. Mga layo. Hello Sir Bali. Kung ikaw po, parang ano po yung madadagdag mo or parang mga message mo po sa tao po para ma-preserve ito? Yun nga, para din naman sa kanila din ito. Opo. So dapat makiisa rin sila sa pag-maintain ba, wag na nananawin o walang gagawa ng kalokohan. Dahil sila din ang makikinabang. Kasi habang tumatagal, tayo din nakikinabang kasi yaman din natin. Ito. Pwede po bang, if possible po ba, na-active pa po yun sa may Hindi. Pwede ba? Kaya nagdadala akong nakdan. Kasi hindi na pwede yung mag-ilagay ka lang talaga ng iiwanan mo dyan. Hindi. Oo. Nanakawin. Lalakawin nila ako. Walang mangingisda ngayon. Ay, andun sila oh. Sila ba yan? Isda, pupunta rito pag kayo papahinga ka. Katulad niya. nga po eh. Dito sila. Ebidensya pa po. Totoo. Pagpapahinga, pagtapos. May bitchin pa dun. Saka sa gabi, ganun din. Maraming adik. Dito, lalangoy lang. Noong dati, lumalabas pa yung pampang dyan sa kabila, saka rito. May-ari May ano nga dun oh, may ano tawag dun. pasyalan dyan eh. Ayun oh, ano ba yan? May pasyalan dyan, malaki pa dyan. Dami sumatayo dyan. Tiga Maynila, pumupunta dyan. Kaya lang, nung buwan nung ginawa yung floodway, Tumaas yung sili. Oh. tumabon dyan. Kaya parang lumaki tubig, Opo. bumababawan lang. Bumaba nga yung ano eh, yung hagdan. At inoon dati, eto, Hindi naman talaga dati. pag ating gabi, lalo pag umulan, Sa katagalan lang kasi nakatayin. may nambabatok dito. Ala, Oo, totoo yan. May kung tatay ko mismo nagsasabi. Sereno, Chukoy. Na pag kinagaganto-ganto yan, Pero ilang taon na. alam ko may nakatira pa rito. Tabi-tabi po. Wala po bang balak na parang ibalik sa dati itsura po nito? Parang anuhan ulit ng Yung ano kasi, dahil ito nga sana. Dahil lang hindi natuloy. Pero sabi nitong ni Mayor na Lani sa ngayon, tutuloy doon niya. So, yun ang iniintay namin sa sofa. Kasi pagka oras na nagawa yan, siyempre may lighthouse na yan, ano na to, preserve na lang. Kasi hindi pwedeng dalawin gumagana sa. Parang nga po siyang nakatabi. Totoo yan. Ay, pag malapitan na po siyang nakatabi. Update guys. So, magtapos na kami mag-interview. Maglilibot na. Transition na. And, hey. Ayun po yung parang pinaka-itlog niya. So, hindi po namin siya pwede pasukin. Gawa ng maalon po. Hindi po kami makapasok.
the experience? Masaya siya. Super saya. Pero nakakakaba. Ikaw be? Experience mo be? Nahilo ka? Hindi. Ito lang. Gusto kong lumangoy. Swimmer yan. Ikaw be? Ako? Wala. Parang gusto ko na lang maging super Rate up to 10. 10. Kasi ang dami ko rin natutunan. Pero kasi kausap din si Kuya. Marami rin kami natutunan. And mabait siya, super mabait siya. Ayan. So, ito seryoso. Bali, galing kami ng Napindan. Nang hihinayang lang ako kasi parang ang laki ng ng kahalagahan ng Napindan Lighthouse. Tapos, hindi nila pinapahalagahan or binibigyan ng pansin para ma-present yung lighthouse siya. Tama yun. Dapat pinupuntahan siya na kung sino man yung may-ari yan, hawak ba siya ng national, LGU, or ng government. Dapat kasi pinupuntahan siya. Hindi naman forget heritage site siya dito sa hindi na siya bibigyan ng pansin. Paano na lang kung gusto may gusto pumunta ng turista, diba? Paano na lang kung makikita nila yung yung itsura, hindi siya ganun ka-presentable, diba? Dapat tayong mga mamamayan din dito, dapat tulong-tulong din tayo dito para mapalinis at mapakayos. So yung question ko na, yung Napindan Lighthouse, ano po yung importansya ko sa Importante sa amin at saka dalawang importante yan sa amin at saka sa nagbo-voyage ng katulad ng mga barges, tugboat. Siya yung pinaka kung tatawagin ay pattern or signal na ilaw na kumbaga yung dadaanan sa ilog at saka sa dagat na guide para maiwasan na mabangga man sa gilid o yung pinaka service na term is hindi mawala sila sa paglalayag nila. So, since tourism students po kami, yung question po namin na isa, ano po maitulungan ng tourismo para po ma-subscribe po ng Napindan Lighthouse? Napindan ng turismo? Ano po yung maitulungan po ng tourismo? Matutulong ng turismo sa mga lighthouse yan. Kasi yung mga lighthouse na yan, isang natawag na para sa atin sa Pilipinas, yung lighthouse ay malaking bagay para sa turismo. Para mapuntahan nila yung mga lighthouse na mga old lighthouse na sinasabi ng history nila at saka ma-preserve yung mga lighthouse dapat. Napakalaking bagay sa maglalayag yan. At saka bilang sa inyo, bilang estudyante ng tourism, napakalaking bagay. Kaya dyan tayo una yung mga ibang bansa. Nadalaw yung mga lighthouse na mga old na mga pan dito sa Pilipinas. Napakalaking bagay sa atin yan at sa inyo. Sige po, yun lang. So ayun, nalaman natin yung history ng Napindan Lighthouse, kung ano yung kahalagahan ng Napindan Lighthouse sa mga mangingisda, sa naninirahan doon. Ikaw, Jazz, ano sabi? Napakahusay, napakarami akong natutunan at nalaman ngayong araw kasi alam mo na, hindi naman natin Anyway, ayun. Napakagandang experience na mas marami kaming nalaman at natutunan tungkol sa lighthouse. Hindi lang yung basic knowledge na nakikita namin sa Google. Ngayon ay mas Napalawak pa yung pagkakaintindi namin sa lighthouse. Hindi lang kami nagbase sa internet at nagbase na rin kami sa personal sinasabi experience. So ayun, puntahan nyo ng Napindan. Ganda.